Purihin po ang Panginoon at isang magandang umaga po muli sa ating pong mga buhay. Tayo po'y nasa Door of Faith Payatas sa pangunguna po ng ating Pastor Romel Rilles at Pastora Onang Rilles. Under po ng ating District Supervisor, Pastor Luis Bailon. Purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito. Tayo po'y may pagkakataon na makapag-aral po muli ng salita ng Panginoon. At hayaan natin na ang salita ng Panginoon sa umaga pong ito ang siya pong maging gabay natin sa buong maghapon po na ating pong pagkilos sa mundo pong ito. Pero bago po ang lahat, tayo po'y sumandaling manalangin bago po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon. Panginoon, salamat po sa inyo sa umaga pong ito. Kayo po'y totoong mabuti sa amin, Panginoon. Papasalamat kami sa umaga pong ito na patuloy niyo po kaming binangon at patuloy na binigyan ng panibagong buhay, Panginoon. Salamat din po sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin para kami po'y makapag-aral ng inyong pong mga salita. Hayaan po ninyo na bigyan niyo po kami ng malalim na pagkaunawa sa inyong pong mga salita nang sa ganon ay malaman namin kung ano ba yung mga dapat po namin gawin bilang mga lingkod po ninyo, Panginoon. Salamat po, samahan niyo po kami at sa lahat ng mga manunood ng FB Live na ito, mapagpala sila ng inyong pong mga salita at patuloy na kayo po ang kumilos sa kanila at mangusap sa kanila pong mga buhay, Panginoon, habang kami po'y nag-aaral ng inyong pong mga salita. Maraming salamat sa inyo at ang patuloy na tagumpay ng inyong pong gawain ay amin pong inaangkin sa umaga pong ito. Sa inyo po ang papuri sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon at muli isang magandang umaga sa bawat isa po at sa mga manunood pa ng FB Live na ito. At sa umaga pong ito, meron tayong dalawang bagay na pag-aaralan at hayaan natin ang bagay na ito ay patuloy na pagbigay sa atin ng kaalaman. Sabi dito, trial and test, pagsubok at pagsusulit. Marami sa atin mga mananampalataya ng Panginoon siguro ay naguguluhan pa at minsan nagtatanong pa sa Panginoon, bakit ba tayo dumadanas sa mga pagsubok at mga pagsusulit sa ating pong mga buhay? Alam niyo mga kapatid, minsan kasi ginagawa lang natin pagsubok yung mga nararanasan natin. Halimbawa, yung sinabing test. Katulad po ng mga estudyante, di po ba, pagka nagsisimula na o araw na ng pagsusulit ng exam sa kanila po mga eskwelahan, nag-aano na naman sila, nagtatanong na naman, hirap na naman, pagsubok na naman. Alam niyo mga kapatid, maraming dumadaan sa atin na sitwasyon na minsan matatawag nating pagsubok pero daan pala ng Panginoon yon para kumilos sa atin pong mga buhay. Naalala ko po nung si Esteban, nung tinawag ng Panginoon. Makikita natin sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 6, binanggit doon na binigyan si Esteban, basahin po natin. Ito po yung naalala ko pong talata. Sabi dito sa chapter 6 verse 8, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinagkalooban ng kapangyarihan, kaya't nakagawa siya ng maraming kababalaghan at himala sa harapan ng madla. Tingnan niyo po, nung panahon na si Esteban ay pinili para maglingkod sa Panginoon, at sinabi dito na pinagpala ng Panginoon si Esteban, tingnan niyo yung nangyari sa kanyang buhay. Minsan nakikipagtalo sa kanyang ilang kasapi ng sinagoga na mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Cyrene, Alejandra, Cilicia at Asia. Ngunit hindi nila kayang salungatin ang karunungang kaloob ng Espiritu kay Esteban. Alam niyo mga kapatid, kahit tayo dumadanas ng mga pagsubok sa ating pong mga buhay, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Kasi mismo ang salita ng Panginoon ang nagsabi na kapag kasama natin ang Panginoon, kasama natin ang Espiritu ng Panginoon sa ating pong mga buhay, sabi ng salita ng Panginoon, hindi tayong kayang salungatin
Kahit sino pa yung kumalaban sa atin, ano pa yung maranasan natin, mahirap na sitwasyon, at minsan masasabi natin na parang sukong-suko na tayo. Kapatid, kapag alam mo na kasama mo ang Panginoon, hindi ka dapat mawalan ng pag-asa. Bakit? Kasi hindi naman magtatagumpay yung mga dumadaan sa atin na pagsubok eh. Yung mga dumadaan sa atin na problema, yung mga pag-uusig na yan, yung mga salita sa atin na hindi magaganda. Kapatid, salita ng Panginoon na nagsabi. Tingnan niyo po, nakikipagtalo ang ilang kasapi ng sinagoga. Pero pagdating sa verse 10, ngunit hindi nila kayang salungatin ang karunungang kaloob ng Espiritu kay Esteban. Kapatid, kung paano sinamahan ng Panginoon si Esteban at kung paano pinagpala ng Panginoon si Esteban, naniniwala ako sa panahon po natin ngayon, kung magiging tapat tayo sa Panginoon sa kabila po ng ating mga nararanasan, kahit ano pa yan, hindi yan magtatagumpay. Bakit? Kasama natin ang Panginoon. At alam niyo mga kapatid, minsan natatalo pa tayo ng mga hindi mananampalataya ng Panginoon. Minsan, nagtatanong tayo, simula nung naglingkod tayo sa Panginoon, simula nung sumunod tayo sa Panginoon, bakit parang mas tumindi pa yung naranasan natin pagsubok? Kapatid, hindi naman porket naglilingkod na tayo sa Panginoon, exempted na tayo sa mga nararanasan natin. Hindi. Diyan pa nga magsisimula yung tuloy-tuloy na pagsubok na mararanasan natin eh. Pero hindi yan sapat na dahilan para magtanong at sumuko tayo sa buhay po na ito. Dahil yung mga nararanasan natin, katulad ng ginawa ng Panginoon kay Esteban, senyales lang yan na kasama natin ng Panginoon. Kaya sa ating mga mananampalataya ng Panginoon, kapag nandiyan na ang pagsubok, nandiyan na yung problema, nandiyan na yung pag-uusig, isa lang yung dapat isipin natin. Isa lang yung dapat na itatak natin sa ating pong kaisipan. Kasama natin ang Panginoon. Kasama natin ang pagkilos ng Panginoon sa ating pong mga buhay. At ang sabi dito, ang pagsubok gagamitin ng kaaway yan eh. Gagamitin ng dyablo yan para mabigo tayo. Totoo yan mga kapatid. Minsan pinahihintulutan ng kaaway na talagang danasin natin yung may hirap na sitwasyon para ipakita sa atin na talunan tayo. Sabi nga po sa aklat ng John chapter 10 verse 10, anong sabi po doon? Pumarito ang kaaway, magwasak, pumatay at pumuksa. Yan yung gusto ng kaaway sa atin. Yan yung gusto ng dyablo sa atin na ipaunawa sa atin na talunan tayo sa ating pong pagsunod sa Panginoon. Pero hindi po yun totoo mga kapatid. Ang pagsubok na atin pong nararanasan, pahihintulutan ng Panginoon yan, hindi para ipaunawa sa atin na talunan tayo, hindi para ipakita sa atin na wala tayong magagawa sa buhay na ito. Pinahihintulutan ng Panginoon yan para mapakita sa atin na tayo po'y totoong mga tagumpay. Sabi po sa pangalawang Pedro chapter 2 verse 9, ganito po ang sinasabi. Alam ng Panginoon kung paano niya ililigtas mula sa pagsubok ang mga tapat sa Kanya. Isipin niyo po yun mga kapatid. Alam ng Panginoon kung paano niya tayo pagtatagumpayin, kung paano niya tayo ililigtas sa ating pong mga nararanasan na hindi magaganda. Isa sa mga dapat natin na lagi nating dapat talaga na ginagawa at tinatanim sa ating pong kaisipan kapag tayo dumadana sa mga sitwasyon na hindi magaganda. Alam niyo kung ano po yung dapat nating gawin? Yung mas maging tapat palalo sa Panginoon. Yung mas lalong gumawa sa Panginoon. Yung mas lalong sumiksik, lumapit sa Panginoon. Bakit? 2 Peter chapter 2 verse 9. Alam ng Panginoon kung paano niya tayo ililigtas sa mga nararanasan nating sitwasyon na hindi magaganda. Kaya ambis na sumuko, ambis na magtanong, ambis na gumawa ng mga bagay na hindi magaganda, ambis na tumalikod sa paglilingkod sa Panginoon, ayaw na namin sumunod, kasi puro ganito na lang yung nararanasan namin, kaya nga kami sumunod sa Panginoon, para mapagpala, mabless yung buhay namin. Pero bakit puro problema yung dumadating? Hindi kapatid, ambis na ganun yung isuksok natin sa ating kaisipan, maging tapat na lang tayo sa Panginoon. Bakit? Ang Diyos mismo ang nagsabi, ililigtas niya tayo sa mga nararanasan natin na mga sitwasyon na hindi magaganda.
Meron pang talata, sabi dito, sa Aklat ng Awit, chapter 34, verse 18. Tingnan niyo po ang pagkasabi. Tinutulungan niya ang mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Isipin niyo yan, mga kapatid. Dumadanas na tayo ng mga mahihirap na sitwasyon. Tapos wala pa sa atin yung pagsama ng Panginoon. Wala pa sa atin yung saklolo at tulong ng Panginoon. Anong buhay na lang meron tayo, mga kapatid? Anong pag-asa na lang yung itatanim natin sa ating pong mga buhay? Wala. Di po ba? Pero ang sabi dito, tinutulungan ng Panginoon ang mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Kapatid, di naman tayo bibiguin ng Panginoon eh. Katulad ng mga estudyante, kung paano sila nagsusulit, pagka may dumarating yung kanilang exam, nag-aaral ng mabuti, at minsan namumroblema sila, hindi kami nakapag-review, ano yung isasagot namin sa aming pagsusulit na ito. Kapatid, minsan nawawala sa ating kaisipan eh, na yung pinagdadaanan natin, yung pagsubok na pinagdadaanan natin, daan naman yan tungo sa tagumpay eh. Di po ba? Isipin nyo, nakakita na po ba kayo ng nagtagumpay, ng hindi nahirapan, ng hindi dumaan sa pagsubok? Wala. Ultimo ang ating pong Panginoong Jesus, pinahirapan nung nandito po siya sa lupa. At kung ihahambing at ihahalin tulad sa ating pong mga nararanasan sa buhay po na ito, walang-wala pa sa kalagitnaan yung ating pong nararanasan. Di po ba? Kaya yung mga nararanasan natin, kapatid, lagi natin itatak sa ating pong kaisipan. Nandiyan na naman yung pagsubok. Kasama namin ang Panginoon. Kasama ko ang Panginoon. Kasama ko ang Panginoon. Meron pa pong talata sa Aklat po ng Job, chapter 8, verse 20. Tingnan po yung pagkasabi dito. Hindi pababayaan ng Diyos ang mabuting tao, ngunit sa masamay hindi siya sasaklolo. Isipin niyo yon. Yung mga tao na walang pagkakilala sa Panginoon, kapag meron silang pinagdadaanan, anong ginagawa nila? Imbes na lumapit sa Panginoon, mas lalo pang gumagawa ng mga bagay na hindi tama. Kaya tama yung salita ng Panginoon eh. Sa masama ay hindi siya sasaklolo. Yung mga masama malayo yung kanyang tulong doon. Pero sabi dito, hindi pababayaan ng Diyos ang mabuting tao. Sa kabila ng mga nararanasan natin, ay nagiging mabuti at nagiging tapat pa rin po tayo sa Panginoon. Kapatid, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Wala pang pinabayaan ng Panginoon na nagtapat sa Kanya. Naniniwala ako diyan. At subok ko ang Panginoon. At naniniwala ako na tayong lahat, subok natin ang Panginoon. Normal na nakapag-iisip tayo ng pagsuko. Normal na nakakapag-isip tayo ng pagbagsak dahil tayo po'y nasa katawang panlupa pa. Pero ang hindi normal, yung tumalikod at umalis na tayo sa ating Panginoon. Dahil mas lalo lang po tayong mahihirapan. Mas lalo lang po tayong mawawalan ng pag-asa sa mundo pong ito. Kapag ginamit natin at kapag ginawa nating dahilan yung ating pong nararanasan para tumalikod sa Panginoon. Mas lalo po tayong mawawalan ng pag-asa. Sabi dito sa pangalawa, yung salitang test o pagsusulit. Alam niyo mga kapatid, sabi dito, dinidisiplina o tinetest ng Ama ang kanyang mga anak. Mga kapatid, naniniwala ako na tayo'y isa sa mga ibinilang ng Panginoon na kanya pong mga lingkod at kanya pong mga anak. Kaya hindi po tayo exempted sa pagdidisiplina. Katulad po ng isang anak at ng isang magulang. Kapag ang magulang dinidisiplina yung anak, siguro danas po natin ito nung tayo po'y mga bata pa. Di po ba nagagalit tayo sa ating pong mga magulang? Nagtatampo tayo sa kanila? Bakit lagi tayong pinagsasabihan? Bakit lagi tayong pinagagalitan? Pero kung mauunawaan lang po natin at maiintindihan lang talaga natin kung ano yung dahilan, bakit tayo pinagsasabihan ng ating pong mga magulang? Bakit tayo dinidisiplina?
Ang totoo, magpapasalamat pa tayo sa kanila. At katulad ng ating pong Panginoong Jesus, ibinilang niya tayong mga anak, ibinilang niya tayong mga lingkod. Kaya normal na disiplinahin tayo ng Panginoon. Pero ang pagdidisiplina na tinatawag po dito, hindi ito sa ikapapahamak natin, hindi ito sa ikadadown natin. Ito'y para sa ikabubuti natin. Kaya kapatid, kapag may mga lingkod ng Panginoon na nagtuturo sa atin o nagtutuwid po ng ating mga nagawa, huwag tayong magdamdam, huwag tayong magalit o magtanong sa kanila, bakit nila ginagawa yun sa atin. Lagi na lang nating isipin para sa ikabubuti po natin niyan. Sabi po dito sa Job, chapter 5, verse 17. Dito pa rin po tayo sa Job. Tingnan niyo po yung pagkasabi po dito. Mapalad ang taong dinidisiplina ng Diyos na makapangyarihan. Ang pagtutuwid niya sa iyo'y huwag mong ipagdamdam. Verse 18, ginagamot niya ang kanyang nasugatan, pinapagaling niya ang kanyang nasaktan. Sa 18, sa tuwi na, paningin niya'y nasa iyo, upang ikay ay ingatan, laging handang sumaklolo. Isipin niyo yung mga kapatid. Yung pagdidisiplina sa atin ng Panginoon, para po sa ikabubuti natin. At minsan, yung mga anak, kapag pinagsasabihan po ng mga magulang, di ba? Naglalayas, tumatakbo, nagtatago, o hindi umuuwi sa kanilang bahay, nakikituloy sa iba. Pero anong ginagawa po ng magulang? Pagkatapos pagsabihan, di po ba hindi matiis? Inahanap ng kanilang mga mata. Pinupuntahan kung saan sila pumunta. Ganon din ang ating pong Panginoong Jesus. At ang sabi dito, sa tuwi na paningin niya'y nasa iyo. Kapatid, yung paningin ng Panginoon ay nasa atin kahit saan pa tayo pumunta. Ano man yung danasin natin, yung tulong ng Panginoon ay lagi pa rin nasa atin. Kaya wag natin i-reject yung pagdidisiplina sa atin ng Panginoon at ng mga lingkod ng Panginoon. Dahil isa yung pinakamabuti na dapat nating maranasan, yung tayo po'y disiplinahin. Dahil unang-una, hindi po natin malalaman yung ating pong mga ginagawang mali kung walang mga lingkod ng Diyos na nagtuturo sa atin. Di po ba? Kaya kapag tayo po'y dinidisiplina, ang kailangan po natin gawin ay magpadisiplina at patuloy na sumunod doon sa sinasabi ng ating pong Panginoong Jesus. Saklat pa rin po ng Job, chapter 9. Tingnan niyo po ang sabi dito, verse 13. Ang puot ng Diyos, Job 9:13. Ang puot ng Diyos ay di malulubag sa mga tumulong sa dambuhalang si Rahab. 14. Paano ko masasagot ang tanong niya sa akin? Maghanap pa ako ng mga salitang aking bibigkasin. Verse 15, pakinggan niyo po ito. Kahit ako'y walang sala, ang tangi kong magagawa sa harap ng Diyos na hukom ay magmakaawa. Verse 16, kahit bayaan niyang ako'y magsalita, hindi ko rin matiyak kung ako'y pakikinggan niya. Alam niyo, napakaganda nung ginawa ng Panginoon sa buhay ni Job. At napakaganda rin nung ginawa ni Job sa Panginoon. Kahit na hindi siya sigurado na sasagutin ng Panginoon yung panalangin niya, kahit wala siyang sapat na dahilan para makita niya sa kanyang sarili na kasama niya ang Panginoon. Pero ang sabi niya, kahit bayaan niya ako'y magsalita, hindi ko pa rin matiyak kung ako'y pakikinggan niya. Sabi dito, kahit ako'y walang sala, ang tangi kong magagawa sa harap ng Diyos na hukom ay magmakaawa. Isipin niyo, yung pagtutuwid ng Panginoon sa buhay ni Job, hindi siya nagtanong. Ang sabi niya pa dito, nagmamakaawa pa siya sa Panginoon. Di po ba? Alam niyo mga kapatid, isa sa mga dapat natin laging ginagawa, yung laging dumulog sa Panginoon. Laging lumapit sa Panginoon, lagi tayong manalangin sa Panginoon, makaawa tayo sa Panginoon.
Hilingin natin yung tulong, yung saklolo ng Panginoon, yung pagtutuwid ng Panginoon sa ating pong mga buhay. At naniniwala po ako mga kapatid kapag nasa atin yung dalawang bagay po na itong pinag-aaralan natin, yung pagsubok at yung test. Naniniwala ako kapag natutunan po natin to, hindi na po tayo maliligaw. Bagkus, ang gagawin natin kapag nararanasan natin to, katulad ni Job nung binasa po natin, mas lalo tayong lalapit sa Panginoon. Mas lalo tayong dudulog sa Panginoon. At naniniwala ako, katulad nung una po nating binasa sa buhay po ni Esteban, sa kabila po ng ating pong nararanasan, sa kabila po ng pag-uusik, kapatid, sama natin ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, isa sa mga kahinaan ng mga tao, lalo yung mga walang pagkakilala sa Panginoon, yung dumanas sila ng pagsubok, dumanas sila ng pag-uusik. Alam niyo sa panahon natin, 2 Timothy chapter 3 verse 1. Itong panahon na ito talagang panahon na papunta na sa hirap. Panahon na talagang dadanas tayo ng mga matitindi pang pagsubok. Kaya ang dapat nating gawin kapag naranasan po natin 'yon, mas lalo po tayong sumiksik sa Panginoon. Mas lalo po tayong lumapit sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya po tayo bibiguin. At ang saklolo ng Panginoon ay lagi pong sa atin. Amen? Kaya purihin ng Panginoon sa umaga pong ito. At naway naintindihan po natin ang dalawang bagay na ating pong pinag-aralan. At naway nagpalakas po sa atin ito. Tulungan tayo ng Panginoon sa ating pong mga buhay. At ang totoo naman, wala naman pong ibang makakatulong sa atin talaga, lalo sa panahon po na ito, kundi ang Panginoon. Kayo mag-alala mga kapatid, onting tiis na lang. Lahat ng mga naging tapat sa Panginoon, sa pagparito ng Panginoon, lahat tayo, sama-sama tayo doon sa langit na bayan. At wala na tayong dadanasin pagsubok doon. Amen? Gagawin na lang natin doon yung laging magpasalamat sa Panginoon, puri sa Panginoon, at isa sa mga napakasarap sa pakiramdam, yung laging ganong ginagawa. Amen? Kaya purihin ng Panginoon, nais ko pong manalangin sa inyo. At hayaan natin na tulungan tayo ng Panginoon. Pag-pray natin sa Panginoon, yung mga lingkod ng Diyos, yung mga pastor, mga manggagawa, yung mga iglesia na tinatag ng Panginoon dito sa mundo. Idulog natin sa Panginoon sa umaga pong ito. At naniniwala ako, ang panalangin ng mga taong matuwid ay tinutugon ng Panginoon. Amen? Ito'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo sa umaga pong ito. Kayo po'y napakabuting Diyos at tapat sa amin pong mga buhay. Panginoon, totoo po, marami po kaming mga pinagdadaanan na hindi magaganda. Pero mas naniniwala kami na ang pagsama at ang saklolo po ninyo ay nasa amin, O Diyos. Salamat po. Pagpalain niyo po ang inyong pong mga lingkod na nanood ng FB Live na ito. At sa mga manunood pa, kayo po ang patuloy na kumilos sa kanila. Sa mga papasok sa trabaho, kayo po ang patuloy na mag-ingat sa kanila. Hayaan niyo, Panginoon, habang sila po'y nagtatrabaho, habang sila po'y bumabiyahe, lagay niyo po sa kanilang mga puso yung kagalakan na nanggagaling sa inyo, yung kauhawan na nanggagaling sa inyo, na kahit anuman yung ginagawa ng inyong mga lingkod, ay patuloy na nakadudulog pa rin po sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyo. I-bless niyo po ang bawat isa. Nagpalain niyo rin po ang aming pong mga pastor, mula po sa aming General Superintendent, Pastor Joseph Glenn Masaredo. Palain niyo po ang kanyang buhay, kasama po ng kanyang mga nasasakupan, simula District 1 hanggang 9, mga pastor supervisor, mga manggagawa, mga pastor, mga simbahan na kung saan nasa malalayong lugar. Panginoon, kayo po ang patuloy na tumulong sa inyo pong mga lingkod. At ang totoo, pangako po ninyo yan, Panginoon, na habang kami po'y naglilingkod sa inyo, ang pagsama po ninyo ay nasa amin, Panginoon. Salamat po, i-bless niyo po ang bawat isa, maging sa mga nakakaranas ng karamdaman, Panginoon, patuloy na kagalingan ay maiparanas po ninyo sa inyo pong mga lingkod. Kami po'y naniniwala na higit pa kayo sa magagaling na doktor sa mundo pong ito. Panginoon, ang kagalingan ay patuloy na maiparanas po ninyo sa inyo pong mga lingkod. Salamat po sa nawawalan ng pag-asa. Kayo po ang patuloy na tumulong sa kanila at kayo po ang patuloy na magbigay ng pag-asa sa kanila pong mga buhay, Panginoon. Sa mga patuloy na nangihina sa kanila pong pananampalataya,
Panginoon, lagi niyo pong ipaunawa sa kanila na maglingkod po sa inyo ay hindi kalugihan. At hayaan niyo na kayo pong patuloy na umabot at tumulong sa inyo pong mga lingkod na ito. Panginoon, kami po'y naghihintay sa inyo pong muling pagparito. At naniniwala kami, Panginoon, na malapit na po iyon, O Diyos. Salamat po, i-bless niyo po ang bawat isa. Kayo pong patuloy na kumilos sa amin, mangusap sa amin pong mga buhay sa buong maghapon pong ito. Ingatan niyo po kami at ang patuloy na tagumpay ay maigawad niyo po sa amin pong mga buhay. Sa inyo po ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon at isang magandang umaga po sa bawat isa po sa atin.